Magandang gabi po sa lahat. May ibabahagi po ako sa inyo mga pagsubok po na ibinigay sa akin ngayon. Hindi po alam ng nakararami na tayong lahat ay binibigyan ng pagsubok na hindi po natin nalalaman. May mga pagkakataon na akala lang natin na ito ay ordinaryong pagkakataon lamang sa ating buhay. Kung ikaw ay naghahangad na mapabilang sa tunay na anak ng Diyos, kailangan mo po itong panoorin. Hindi po ganun kadali ang sinasabi nilang kaligtasan. Yun po ang katotohanan. Alam ko na may magsasabi sa akin na mali ako. At for sure, ganito po ang kanilang sasabihin. Na matagal na tayong iniligtas ng Panginoong Diyos. At nilinis niya na tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Opo, tama po kayo na nilinis na tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Pero paulit-ulit tayo nagkakasala. Alam nyo po na hindi okay yun sa Diyos. Na paulit-ulit tayong magkakasala na parang ginagawa na lang natin na dahilan na papatawarin niya naman tayo. Kung totoong madali ang kaligtasan, bakit nandirito pa rin ako? More than 3,000 years na po ako pabalik-balik dito sa buhay na to. Dito mismo sa mundong ito. Bakit di pa rin ako makapasok-pasok sa tahanan ng Diyos? Hindi ganun kadali na makamit ang tunay na kaligtasan. Kung madali lang ang kaligtasan, sana puno na po ngayon ang bahay ng Diyos ng mga tao. Dati, noong hindi ko pa alam, akala ko sa langit ang kaligtasan. Nagkamali pala ako. Hindi mo pala malalaman kung hindi mo hahanapin sa sarili mo ang Diyos. Dahil sa Kanya mo lang makukuha ang tunay na katotohanan. Walang maniniwala sa inyo sa sinasabi ko ngayon. Pero ang sinasabi ko po sa inyo ay katotohanan. Balang araw, dadating din sa inyo ang panahon na makikilala niyo po ang inyong mga sarili. At ang Diyos at ang mga anghel mismo ang magtuturo sa inyo nito. Kaya doon niyo po makukuha ang tunay na katotohanan. Dahil sila ang nakakaalam kung anong meron doon sa mga langit. Mapalad ang mga nilalang na binigyang muli ng pagkakataon ng Panginoon na masilayang muli ang kanilang pinanggalingan. Tanging hiling ko lang sa Panginoon na huwag niya sanang burahin ang aking alaala sa pagbalik ko sa mundong ito dahil magsisimula na naman ako sa umpisa. Ngayong araw sa aking panaginip, binigyan nila ako ng pagsubok na kung saan ang mga nagawa kong mga pagkakamali ay kanilang nireview po sa akin. Isang panaginip na kung saan ibinalik lahat sa akin ang mga memorya ko nung kabataan ko, mga nagawa kong mga pagkakamali. Pinagsisihan ko na po lahat ng aking mga nagawa. Kaya humihingi po ako ng tawad sa Panginoon sa pang-araw-araw sapagkat patuloy pa rin po ako nakakagawa ng mga kamalian dito sa mundo. Alam nyo po na hindi mahirap po yung pagsubok na ibibigay sa inyo. Pero bakit hindi po ito basta-basta maipasa? Dahil magkaiba ang aktwal na mararamdaman nyo pag nandun na kayo sa sitwasyon. Mas mananaig po ang emosyon natin at ang instinct ng pagiging tao. Ilang beses ko na po nadaanan pero hindi ko pa rin ito magawang maipasa. Kasi ang ating mga isipan ay nakaprogram po para sa mundong ito. Mas nais natin na marangyang buhay, magkaroon ng napakadaming ari-arian at pera, mga mamahaling gamit at sosyal na buhay. At gusto natin na sobrang kaligayahan, kaya hindi ganun kadali na maipasa ang pagsubok na ibibigay sa iyo. Kung iisipin lang, napakasimple lang, pero pag nasa aktwal ka na, mahirap siyang gawin. Kung isa ka sa mga nangangarap na mapabilang sa tunay na anak ng Diyos, madadanasan mo din itong mga sinasabi ko sa inyo. Dahil ang tunay na kaligtasan at makapasok lang tayo sa buhay na walang hanggan ay isang paraan lang po. Ay ang pagiging tunay na anak ng Diyos. At yun po ay maging katulad natin ng Panginoong Hesukristo. Kung may nakakapanood dito sa video na alam ang katotohanan, alam niya din po na hindi ganun kadali ang tunay na kaligtasan. Hanggang dito na lang po ang video ko. Panoorin niyo po sana ang iba pang mga video ko dahil nakapaloob po doon ang ibang mahahalagang aral na konektado po sa video na to. Maraming salamat po sa panonood. May the God Father Almighty bless you and your family. Good night po.